Yun ang problema pag Bible alone. Di naman detalyado ang nakasulat sa Biblia. Maliwanag po yun, Kuya Proton. Ano po yung masasabi po ninyo na hindi daw po dapat Bible alone at hindi naman daw lahat ay detalyadong nasa Biblia? Mali po yun, Kuya Robin. Sapagkat sa Biblia po, doon po nakasulat ang mga salita ng Diyos at may talata po tayo ng Biblia. Kaya ito pong si Wendell Talibong na atin pong pinakikinggan sa kanyang content, hindi lamang po basta sinungaling, kapatid na Proton, napakasinungaling. Yun, ang napakinggan ninyo ay ang grupo ng The Revealers. Ito'y mga kaanib sa Iglesia de Cristong Tatag ni Felix Manalo na sa kanilang paglantad daw ayon sa kanila na mga kasinungalingan ko daw nanggagaliiti talaga. Dahil sa mga expose natin na talagang nalulubog ang mga argumento at na-expose yung mga maling aral at ang pagchap-chap. Di lang yan. Kung ako ang sinungaling ayon sa kanila, nakalimutan nyo ba? Bago lang kayo, bago lang kayo nagturo at nagbalita na di ba nagbalita kayo na may pare na Katoliko ang yumakap? Pero mas lalong nanggagaliiti sila dahil sa programa natin dito, nabuking natin, hindi pala yun pare, lay minister. Nabuking sila sa balita nila dahil ang ipinakita sa napakilalang pare, lay minister. Yan, kung maalala ninyo yan. Ba't kailangan mamiki sila para sa propaganda? Kaninong gawain ba yan? Tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Rumisbak ang taga-iglesia, pero ang tabayanan ninyo din, nirequest sa atin ang isang pare na tatalakayin natin ang kaugnay sa SSPX at yung breakaway group. Pati na nag-request din ang bagong yumakap sa SSPX na kung mayayari, yung heck daw, tatalakayin natin yan. Ulitin natin ang pagtatalakay diyan. Pero bago diyan, mga kapatid, inanyayahan natin ang ating mga taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, napansin ninyo na ang mga ngaral dito sa itong tinatawag na The Revealers, grabing panggagalaiti sa risbak nila. Pero, alam nyo, kahit pag gumagamit sila ng iba't ibang salin na Biblia, mga kapatid, kahit pag gumamit sila ng iba't ibang salin ng Biblia, mas lalong nalulubog ang kanilang argumento. Bakit? Ang tabayanan ninyo. Pero bago diyan, acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon sa ating comment section, no? Ang tabayanan ninyo, dahil sasagutin talaga natin itong at ilantad natin itong panggagalaiti ng the Revealers, mga kapatid. So, kumusta si Rick? Edwinito Buhi sa City Hall Compound, Quezon. Si David Alyunis, si Serek, si Rinaldo Sumuok, si Clark Opel Lincia, si
Erlinda Estrellado, repent for all who separated themselves from the Catholic religion. God is forgiving. God. Amen. Si Rick, INC 1914, siktang walang ebidensyang ng pagkatunay. Oh. Si Delphin Rabago, Pisande, si Udama Whitey, si Rick Rofulo Sarigumba. Hello, kumusta? May mga Sarigumba diyan sa Tudila, Misamis Occidental. Si Udama TV, pa-shout out po from Davao. Si Joe Marie Tijon diyan sa Bacuaga, Surigao del Norte. At sa lahat natin mga kapatid, hello kay kapatid na Moise Mix. Si Imelda Rolion Raso, si kapatid na Luigi Carba. Bro Louis, sasagutin natin yung SSPX bro. Mas mabuti makapasok ka sa Zoom. Bro Louis, sasagutin natin yan. At yung breakaway nila. Si Joy Marie Trejo at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Kanina binasa ang pastoral letter ni Archbishop sa iba't ibang kaugnay sa SSPX at breakaway. No? The bishop has reiterated the status of the breakaway and also the SSPX. Antabayanan ninyo yan mga kapatid. Sa lahat natin mga kapatid na nagsubaybay, kahit pa na mapansin ninyo nanggagalaiti na sa kanilang pag-race back itong mga miyembro ng The Revealers daw, pero ayaw naman mag-reveal sa kanilang sarili. Bakit? Dahil hindi sila otorisado sa INC. Pero dahil sa mga estilo nila na ginagamit nila ang estilo ng kanilang mga ministro, ayan, isa-isahin natin. Si Serek, si David Alionis, araw-araw po umano siyang nasa live. Maraming salamat. Si Reno Bia. Si Fuckmaster, salamat sa pinadala mo na video, Kabornok. Ngayon, sasagutin natin yan, Kabornok. Yung magamit nila, mga argumento nilang lalong mas nalulubog ang kanilang sikta. Bakit? Tabayanan ninyo mga kapatid. Si kapatid na Leslie Valdez. Okay, isa-isahin natin mga kapatid. No? Dahil kung mapansin ninyo, dito parang naggagalaiti na talaga. Pansinin ninyo. Yun ang problema pag Bible alone. Di naman detalyado ang nakasulat sa Biblia. Maliwanag po yun, Kuya Proton. Ano po yung masasabi po ninyo na hindi daw po dapat Bible alone at hindi naman daw lahat ay detalyadong nasa Biblia? Mali po yun, Kuya Robin. Sapagkat sa Biblia po, doon po nakasulat ang mga salita ng Diyos at may talata po tayo ng Biblia. Kaya ito pong si Wendell Talibong na atin pong pinakikinggan sa kanyang content, hindi lamang po basta sinungaling, kapatid na Proton, napakasinungaling. Yan, ramdam na talaga mga kapatid, no? Na nanggagalaiti. Napakasinungaling. Naalala nyo ba kung sino ang nagsisinungaling? Yung na-expose natin dito, sa balita pa nila, imagine, national television pa nila, nagkakalat ng fake news. Bakit? Pari daw ng Katoliko, na-expose kasi natin yan. Sino nagsisinungaling dito? Balikan muna natin bago natin sasagutin ito. Nabuking sila sa balita nila dahil ang ipinakita sa nagpakilalang pare, liminister. Ito,
Ulitin natin ha. Metro Manila. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Isang dating paring Katoliko talaga. No? Ito'y kabahagi sa tinatawag na propaganda. Propaganda. Ha? Isang propaganda lang para may kaya na, tingnan nyo, isang paring Katoliko. Ngayon, yumakap na sa INC. Pero, sa kanilang video, booking sila. Dahil ang ipinakita nila, 14 na taong naging pari. 14 na taon naging pare, pinakita nila. Pagkatapos, liminister pala. Liminister. Ha? So, dumaan ako pagiging production director, dumaan ako pagiging editor, nagiging inosente siguro ang kanilang editor-in-chief dito na ipakita ang kasuotan niya na le minister. Dapat ang ipinakita nila yung nakasuot siya ng abito at estola tulad sa pagpunta sa kapelya. Yan mga kapatid, na booking sila diyan. No? At kahit booking na booking ang ANC, hindi naman sila naghingi ng sorry sa ibinanlita nila na hindi naman totoo. Ha? Okay. Ngayon, ating sasagutin itong mga ikinakalat nila ngayon mga kapatid. Ikinakalat nila na nanggagalaiti talaga. Sandali ha. Isa-isahin natin ito mga kapatid. Ito. Di naman detalyado ang nakasulat sa Biblia. Maliwanag po yun, Kuya Proton. Ano po yung masasabi po ninyo na hindi daw po dapat Bible alone at hindi naman daw lahat ay detalyadong nasa Biblia? Mali po yun, Kuya Robin. Mali daw umano. Mali daw umano na hindi detalyado ang nasa Biblia. Okay, detalyado ba ang nasa Biblia? Ha? Detalyado ba talaga ang nasa Biblia? Halimbawa, may detalye ba kayo na natalikod ang unang iglesia? Di ba wala? Batay lang yan sa interpretasyon ni Felix Manalo. May detalye ba kayo kung saan at kailan namatay yung mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo, yung mga apostol? Saan sila inilibing? Di ba? Wala sa Biblia. Kung detalyado ang Biblia, yung kinopya ninyo na aral, sola scriptura, meaning Bible alone, meron ba kayong maipakita kahit wala kayong sariling Biblia? Inaamin naman ng mga ministro nila, mga kapatid, na wala silang sariling Biblia. Pakinggan muna natin ang kanilang ministro sa pag-amin. Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Ikalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon. Tulad ng Iglesia Katolika, hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong isinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. Iyon, sila na walang salin, sila ang nag-aangkin. Imagine, sila ang umaangkin na tunay. Ang Iglesia Katolika na nagsasalin sa mga Biblia, hindi daw umano katibayan na tunay. Anong oring lahikayan? Nangungopya kayo sa hindi tunay pagkatapos kayo ang naging tunay. Naku. Okay, tuloy natin. Sapagkat sa Biblia po, doon po nakasulat ang mga salita ng Diyos at may talata po tayo ng Biblia. Di naman tayo tutol na nakasulat ang mga salita ng Diyos sa Biblia. Di tayo tutol diyan. Pero, yung kanilang
panindigan na kinopya nila sa mga born again dahil patok na patok talaga sa mga sumulpot na parang kabuti yung aral na sola scriptura o Bible alone. Para sa kanila, Biblia lang ang dapat basihan ng pananampalataya. Anong resulta? Di ba si Felix Manalo na yumakap sa ganyang uri na paniniwala na Bible alone o Biblia lang, na imbento pa ni Martin Luther na humihiwalay sa simbahang Katoliko, sola scriptura. At kinopya ng mga born again, mga kapatid. Wala naman nakasulat sa Biblia. Bible alone. Ay, sige, di ba mahilig kayo ng iba't ibang version sa Biblia? Saan sa Biblia ang Bible alone? Wala yan. Oh, di ba? Walang mabasang sola scriptura. Kaya kung detalyado na batay mismo sa doktrina nila, Bible alone, anong version na may mabasang Bible alone? Di po ba wala? Okay, tuloy natin. Ito po ang nakasulat sa unang Korinto 4:6 na New Testament for everyone. Ang sabi po dito, po, Basa po. I have applied all this to myself and Apollos because of you, my dear family, so that you may learn from us, as the saying goes, not to go beyond what the Bible says, so that nobody gets puffed up in favor of one person and against another. Malinaw po, ang sabi po ng banal na kasulatan, huwag anya tayong magsasalita o magtuturo ng higit sa nakasulat sa Biblia o yan mga kapatid, na higit na nakasulat sa Biblia. Huwag magtuturo dahil may mabasa. Sandali muna ha. Sandali. Okay na. Sandali. Ang ating video dito. Okay na. Okay. So, ngayon, dahil ginamit nila ang naturang salin, alam nyo naman na ang INC kasi, bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia. At ito na salin ang ginagamit nila, mga kapatid, no? Na mabasa natin. Ang New Testament for everyone. Dahil may mabasa diyan na I have applied all this to myself. Apollos. Sandali muna. I-adjust ko muna itong camera ko ngayon. Adjust ko muna ang camera dahil nag-pop up. Sandali. Ito. Adjust muna ako ng camera sa ngayon. Okay na. Okay. So, yan. May mabasang Bible sa salin na ginagamit nila. Ang tanong, dahil ginamit ninyo ang New Testament for everyone, dahil may mabasa sa unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 6, pinaniniwalaan ba ninyo ang salin na ito? Bakit? Alam niyo kung pinaniniwalaan nila ang salin na yan dahil lang sa mabasa na Biblia, mga kapatid, abay, giba ang aral ng INC kaugnay sa divinity of Jesus Christ na di nila matanggap. Dahil si Kristo'y tao, hindi Diyos. Samantalang ang salin na ginagamit nila, mga kapatid, the New Testament for everyone, malinaw ang mabasa natin sa Juan Kapitulo 1:18. Nobody has ever seen God. The only begotten God who is intimately close to the Father, He has brought Him the light.
O, see? Dahil mabasa ang Biblia, diyan, una, yung Biblia ba sa naturang salin, yun pa ang Old and New Testament na ang tinutukoy dahil mabasa ang salitang Biblia? Pangalawa, kung ginamit nila ang salin dahil may mabasang Biblia, pinaniniwalaan ba nila ang nakasulat diyan sa Juan Kapitulo 1:18 na mabasa litra, di ba litra por litra gusto nila? Nobody has ever seen God. The only begotten God. Oh, so napakalinaw. Ang ginamit nila na talata, mga kapatid, sa Biblia o ang salin, giba mismo ang kanilang doktrina. Dahil Juan Kapitulo 1, versikulo 18, batay sa salin, dahil may mabasang Biblia, iwan ko kung alam nila na mabasa sa Juan Kapitulo 1:18, wala pang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang bugtong na Diyos, bugtong na Diyos talaga, na nasa kandungan ng Ama, siya ang nagpahayag sa Kanya. Oh, siya. Matanggap ba ninyo yan? Dahil ginamit ninyo ang naturang salin. Iwan ko kung matanggap ba nila. Kaya nga, ang sasabi natin mga kapatid na mas lalong na lulubog ang kanilang aral dito. Tuloy natin. Nasabi ng Biblia. Kaya, yung sinasabi ni Talibong, mali po yan. Oh, mali daw ang sinasabi ko mga kapatid na hindi detalyado ang Biblia. Well, balikan natin ang tinatawag na Greek Bible. Oh. Dahil mabasa natin sa Greek Bible, mga kapatid mismo, no? Ang kunin natin itong mga, dahil sasagutin natin isa-isa. Di daw totoo na, ay sandali, may adjust ko muna itong ating, okay. So itong Greek Bible natin. Ano po ba ang mabasa sa Juan Kapitulo 21, Juan 21, dito sa Greek Bible, dahil sabi nila, detalyado talaga. Iwan ko kung nabasa nila ba ito, dahil detalyado. O, tingnan nyo ang Greek Bible, mga kapatid. Juan 21:25. Anong sabi? Estindikai Allah ha epoisin ho esos. Hatina yan grapitay kathin od auton ay maiton kosmon koresyen ta grapumina Biblia. Di po ba may mabasa na Biblia? Bakit? Dahil ang salitang mga aklat kasi sa Greek, Biblia yan. Pero, di ibig sabihin dahil mabasa ang salitang Biblia, ang ibig sabihin ay New and Old Testament na ang tinutukoy. Diyan, balikan natin. Puntahan natin ang ginamit nila na salin, the New Testament for everyone. Kaya nga, Biblia, dahil ano yan? Mga books yan, mga aklat. Ito mabasa natin sa ginamit nila na salin. And there are also many other things Jesus did. And if they were all written down, I suppose the whole world would not contain the books that would be written. O say, ang dami pang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo na hindi nakasulat umano. Hindi nakasulat umano. Dahil
kung isulat iyan, ano sabi ni San Juan sa talata sa salin na ginamit nila? I suppose that the whole world would not contain the books sa Grego, Biblia, that would be written. Oh, yun. Asan ang sinabi nilang very detalyado ang Biblia? Di na natin na mabasa na anghel si Felix Manalo, kundi sa interpretasyon lang nila. Okay, tuloy natin. Nasasabi niya hindi detalyado ang Biblia. Kung pag-uusapan po, pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon Diyos, itinuro na po lahat sa Biblia. Itinuro na daw umano lahat sa Biblia, mga kapatid, kung pag-uusapan ang pananampalataya at paglingkod sa Diyos. Itinuturo na sa Biblia. Asan mabasa? Pati na yung doktrina ninyo. Bible alone, sa Ingles. Sola Scriptura, sa Latin. So balikan natin. Ang ginamit nila na salin. John 21:25. There are also many other things Jesus did. And if they were all written down, I suppose the whole world would not contain the books that would be written. So, napaka linaw ang nakasulat diyan. Kaya nga, kahit yung sinabi nilang sola scriptura, di yan mabasa sa Biblia. Okay. Ituloy natin. At masasabi natin itong si Wendell Talibong na matagal na at matanda na sa pagtatanggol ng aral na kanyang ipinagtatanggol, ang aral na Katoliko, paalam na mali hanggang kasalukuyan. Pakinggan po natin ang kanyang pagkaunawa tungkol sa tinatawag na Bible alone na hindi daw dapat batay sa mga Katoliko. Daan natin, ang simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay nagtuturo na, nangaral na, wala pang lumabas na Biblia. Ano po ang masasabi nyo, Kuya Proton, na ang simbahang Katoliko daw na inaaniba ni Wendell Talibong na wala pa raw po ang Biblia, ang simbahang Katoliko nagtuturo na daw po? Malaking kasinungalingan po yan, Kuya Robin. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo sa panahon niya, nagturo na siya ng mga salita ng Diyos gamit ang Biblia. Wala pa namang Katoliko sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Wala pa umanong Katoliko sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Sino ba nagsabi sa inyo ng totoo? Di ba ang sabi ng mga kasama niyo yung mga ngaral? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. So, etong Iglesia Katolika, ito ang dating Iglesia ni Kristo umano. Paano sinasabi niya na wala pang Iglesia Katolika noon? Na pinatunayan na ng ministro, ito ang dating Iglesia ni Kristo. Bakit dating Iglesia ni Kristo? Dahil gusto silang papasok. Yung tatag ni Felix Manalo. At may ginagamit sila dito na salin, mga kapatid. Itong the message. Ito. Ang tanong, dahil ba may mabasang salitang Biblia? Ibig po ba sabihin, Old and New Testament na ang tinutukoy diyan? Yes, mga aklat. Kaya, sa naturang salin, gamit yung from Greek, ang mga aklat tinatawag na Biblia o Bible sa salin na ito. Ito po, sa Lucas 24:45, sa The Message, ang sabi po dito, He went on to open their understanding of the Word of God, showing them how to read their Bibles this way. Kaya, ang Panginoon Kristo po, nagturo siya ng mga salita ng Diyos at nagturo siya kung paano ang tamang pagbasa ng Biblia.
Yan. Ang kanila, mga kapatid, kasi gumagamit sila ng iba't ibang salin. Bakit? Dahil Bible alone sila. Pero, magkaproblema sila dito. Bakit? Nang ginamit nila ang the message dahil may salitang Bible na nakasulat sa San Lucas Kapitulo 24, mga kapatid, 45. Nang ginamit nila dahil binanggit ang salitang Bible na ang akala nila, yung Bible na nakasulat dito, Old and New Testament na. Bakit? Mamaya, ilabas natin ang kanilang pasugo. Kailan idineklara ang Old and New Testament na ito'y salita ng Diyos sa pamamagitan ng konsilyo ng Simbahang Katoliko na sa pasugo nila yan. No? So, ang tanong, dahil ginagamit nila ang salin na ito, ibig po ba sabihin na tama na ang naturang salin? Bakit? Ba't di ninyo matanggap na may nakasulat dito, lalo na sa itong makasulat sa Unang Juan 5:20. Unang Juan 5:20, tingnan nyo ang the message. Sa Unang Juan 5:20, di ba, klarong-klaro na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na hindi nila matanggap. Ito po, mga mahal na kapatid, pansinin ninyo. Kaya sa paggamit nila ng iba't ibang salin, lalo silang nalulubog. Ito. We know that none of the God-born makes a practice of sin, fatal sin. The God-born are also the God-protected. The evil one can't lay hand of them. We know that we are held firm by God. It's only the people of the world who continue in the grip of the evil one. And we know that the Son of God come so we could recognize and understand the truth of God. What a gift! And we are living in the truth itself. In God's Son, Jesus Christ, this Jesus is both true God and real life. Dear children, be on guard against all clever. So, napansin niyo, ginamit nila ang salin na ito dahil sa salitang Biblia. Pero di nila napansin ang kanilang doktrina sa paggamit na ito, gibang-giba. Bakit? Una, dahil po ba na nabasa ang salitang Biblia sa Lucas Kapitulo 24:45, ang tinutukoy diyan ang Biblia na Old and New Testament na? Silipin natin ang kanilang Pasugo Magazine. Nakasulat sa Pasugo Magazine ninyo ito. Pasugo, Hunyo 1951, page 27. Ang Konsilyo ng Trento noong 1546 ay nagpahayag na ang lahat na aklat ng matanda at bagong tipan na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. Kailan yan? Council of Trent. Pero hindi ibig sabihin doon nagsimula sa Council of Trent. Idiniklara lang ng simbahan ang di mabagong katotohanan. At dumaan ito sa napakahaba at ilang taon nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine yan, mga kapatid. Pasugo Magazine, Hunyo 1951, page 25. Ang kasaysayan sa Biblia, Old and New Testament. Ito po, pansinin ninyo.
ang mga batas ng Iglesia Katolika na mataimtim at maingat na sinisiyasat at tinitiyak ng konsilyo ay siya ring nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng mga konsilyo ng Florencia noong taong 1441, Cartago noong taong 397, Hippo noong taong 393, Laodicea noong taong 363, at mga Papa Inocencio noong taong 401, Hormidas noong taong 514-523, Gelasios noong taong 492-496, at ng Papa Damaso noong taong 366-384. Nakasulat yan sa kanilang Pasugo Magazine, ang history. Kaugnay sa Biblia. Ang tanong, matapos inamin nila, wala silang sariling Biblia. Wala silang sariling Biblia. Namimili lang nakibasa. Sapat na ba yan, nakatibayan mga kapatid, para magiging tunay na sila? Kaya kung sisilipin natin, imagine ang kanilang aral, sola escriptura, pero gumagamit ng mga referensya, ginawang diferensya, lalo na ang mga aklat Katoliko, pinagchap-chap. Ipakita natin yan mamaya mga kapatid. Sisilipin natin ang kasaysayan, The Edge of Faith by Will Durant. Ito po ang mabasa natin sa pahina 1. God must have ensured the revealing quality of the revelation by establishing an inerrant interpreter who is able to declare the truth, because he is the custodian of the tradition, and partly because he has guarded from error by the Holy Spirit. This role was assigned by God to the Bishop of the Church of Rome. Her bishop is the successor of Peter, to whom were given the case of the kingdom of heaven. So sino pala ang kustodyan? Sino pala ang interpreter? The Bishop of Rome. Hindi pala si Felix Manalo. Kaya naitatag ang tunay na iglesia. Dahil ang tunay na iglesia, siya ang may authority. Anong mabasa natin? Ito sa kasaysayan pa mga kapatid, silipin natin. Sa The Eternal Kingdom, Development of the Canon, page 102-103, the organization known as the Church did not pass judgment upon the truth to be included in the Bible. The Holy Spirit did that. All the Church could do was to apply test to certain whether or not a letter was from God. The churches faced the real problem, however, in determining just what letters were inspired. So ang simbahan ang nagdetermine mga kapatid, ano ba na mga aklat na inspired by the Holy Spirit at isali na magiging bahagi sa Old and New Testament na tinatawag na Biblia. At ito'y hinahati. Sige. Dahil para sa mga revealers, ang Biblia ay detalyado. Asan mabasa sa Biblia na ang ating Panginoong Hesus mismo nag-utos, hatiin ninyo ang Biblia, chapter and verses? Di ba wala? Sino ang naghati? Ito po sa Protestant na aklat mga kapatid, ginamit natin ang Protestante, of course, para hindi bias. Protestante kasi ang may akda nito. Ano ang sabi? Pahina 7. Ito po ang mabasa natin sa naturang aklat, Foundations of Pentecostal Theology by Guy
Garfield and Nathaniel Van Cleve, pahina 7. The Bible was not originally divided into chapters and verses as we know it today. It used to be assumed that the chapters division were first introduced by Cardinal Hugo, who died in Anno Domini 1263. Later, investigations have attributed them to Stephen Langton, Archbishop of Canterbury, who died in 1228. Yun ang mabasa sa aklat mismo ng mga protestante. Hindi bias. Dahil protestante ang binasa natin dito, mga kapatid. So napakalinaw. So dahil ginamit nila ang The Message, ang tanong, paniniwalaan ba nila ang nakasulat sa The Message? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 21, nabasa ba nila yan? Anong nabasa? Jesus is both true God. Nabasa ba ninyo? Di pa ba itong salin na ito palaging ginagamit ng INC ng mga ministro? Pero tanong, nabasa ba nila yan? Na this Jesus is both true God and real life. Nabasa ninyo yan, hindi? So, sa paggamit nila sa naturang salin, mga kapatid, mas lalong lumulubog ang doktrina ng INC dito. Hindi lang yan. May ginagamit pa sila. Mapansin din nyo na bawat doktrina may katumbas talaga na Biblia. Eto. Kung nagturo na ang Kristo ng tamang pagbasa sa Biblia, hindi maaaring walang Biblia sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Kaya wala tayong tutol na may mga aklat na sa ilang salin tinatawag na Biblia. Ang ating pinag-usapan dito ang pag-compile na naging Biblia, ang Old and New Testament, kung aling mga aklat ang maisama nito. Yun ang pinag-uusapan. Okay, tuloy natin. Kung may Biblia na sa panahon ng Kristo, wala pang Katoliko, may Biblia na. So wala pa daw Katoliko sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Balikan natin ang kanilang ministro at mga ngaral. Tinatawanan lang kayo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Kasama na ninyo ang nagsabi diyan na talagang ang Iglesia Katolika sa pasimula, yun po ang Iglesia ni Kristo. Tinututulan ba ninyo yung kasama ninyo? Sino sa inyo ngayon ang nagsabi ng katotohanan? Tuloy natin. Kuya Robin, Sa makatwid, parang sinasabi mo na sinungaling si Wendell Talibong. ay higit pa po sa sinungaling. Sino ngayon ang higit sa sinungaling? Nang sinabi ninyo, wala pang Iglesia Katolika sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Samantalang, ibalik natin. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. See? Talagang ang Iglesia Katolika, galing yan sa kanilang mga ngaral. Sino ngayon ang nagsisinungaling? Tuloy natin. Daraya pa po yung tao na yan.
Siguro ipapakita ko po ang original na aklat na the message po na So papakita pa niya ang original na aklat. Kahit pa ipakita ninyo ang original na aklat. Dahil may mabasang Bible, hindi ibig sabihin tama na kayo. Bakit? Lalong nadidiin sa kamalian. Yung aral ninyo na di nyo matanggap na si Kristo ay Diyos. Basahin ninyo ang ginagamit ninyo na salin. Okay, tuloy natin. kita po ninyo, ito po mismo ang nakalagay. Ayan po yung binanggit po ninyo. Ang nakatatawag po ng Biblia na the Living Bible, ito po ang napakita po namin dito. Nakasulat po the Living Bible na naman ang ginamit. Dito sa ikalawang Timoteo sa 3:15, ganito naman po ang mababasa. You know how, when you were a small child, you were taught the Holy Scriptures, and it's this that make you wise to accept God's salvation by trusting in Christ Jesus. The whole Bible. Kamakatid. Pinutol na yata, basta nabasa lang ang the whole Bible. Tanong, dahil ginamit nila ang the Living Bible, ibig po ba sabihin ang the Living Bible ay paniniwalaan na ninyo? Ha? Paniniwalaan na ba ninyo ang the Living Bible na nakasulat? Bakit? Tingnan natin ang ginamit nilang the Living Bible. John chapter 1, verses 1 up to 14. Ito mabasa mga kapatid. Before anything else existed, there was Christ with God. He was always been alive and is himself God. 14. And Christ became a human being and lived here on earth among us, and was full of loving forgiveness and truth. And some of us have seen His glory, the glory of the only Son of the Heavenly Father. Napansin nyo ba? Itong the Living Bible, dahil mabasa ang salitang Biblia na ginagamit nila, abay, hindi pala sumang-ayon sa doktrinang turo ni Felix Manalo. Dahil John chapter 1 verse 1, before anything else existed, there was Christ with God. He was always been alive and is himself God. Napansin ninyo, ang mga salin na ginagamit nila, mas lalong nalulubog sa kamalian ang kanilang pag-claim sa mga iba't ibang version sa Biblia. Okay, tuloy natin. Talagang meron na pong ginamit na Biblia. Kaya ito pong si Wendell Talibong na atin pong pinakikinggan sa kanyang content, hindi lamang po basta sinungaling, kapatid na Proton, napakasinungaling. Pakinggan po natin, Kuya Proton, ng ilang bahagi pa. Yan. So, ang tanong, sino ngayon ang nagsisinungaling kung ginamit ninyo ang naturang mga salin ng Biblia, pagkatapos ang Biblia na ginagamit ninyo ay pawang nagtuturo na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at iyon ay di ninyo matanggap. Di ba? Kaya, palso na naman ang paggamit nila sa iba't ibang salin, mga kapatid. Ng kanyang sinabi. Sasabihin nila, di po ba ang ating Panginoon Jesucristo gumagamit naman ng Biblia? Yun ang palusot ng iba. Pero, secret is... Yung Proton ay nagtanong dito, sino po si Proton? Yung Proton, kaanib yan sa Iglesia ni Cristo, nag-alias lang dahil pinagbabawalan sila na magprograma. At dahil sinuway nila ang tagapangasiwang pangkalahatan ng Iglesia, yon, di sila mapakita ng mukha at nagtatago dahil hindi sila authorized. Okay, tuloy natin. Scrolls yon. Ang Secret Scrolls, part lang yon sa Biblia. At ang Biblia ay ang simbahan ang nagdeklara kung ano ang mga aklat na magiging bahagi nito at idineklara ito sa iba't ibang konsilyo ng simbahan Katoliko.
isa na namang kasinungalingan ang ipinahayag ni Wendell Talabong, Kuya Proton. Oh, yun. Isa na naman umanong kasinungalingan. Bakit? Di nyo ba nabasa na dumaan talaga sa konsilyo? Eto, nasa pasugo. Nakasulat yan. Pasugo magazine niyo. Parang napasubo sila sa kanilang pasugo. Nakasulat yan. Silip-silip naman. Pag may time. Oh, Pasugo, Onyo, Holyo, 1951. Ang konsilyo ng Trento noong 1564 ay naghayag at ang lahat ng mga aklat ng matanda at bagong tipan na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. Yun ang deklarasyon ng Simbahang Katoliko. Nasa Pasugo magazine nila yan. At nauna na nating binasa ang karugtong pa na nakasulat sa kanilang Pasugo magazine. Ito, iba't ibang taon, no? Iba't ibang taon. Nasa Pasugo magazine nila yan. Tuloy natin. Opo, Kuya Robin. At napakalaking kasinungalingan talaga niyan. Kasi, paano? Napakalaking kasinungalingan na mismo sa kanilang Pasugo magazine nakasulat na sa iba't ibang konsilyo ang Biblia ay idiniklara. Ha? Di ba kayo napasubo sa sarili niyong pasugo? Tuloy natin. Ganito po, sa kanilang aklat na rin po, Kuya Robin, ito, Bible History for Everyone, na sinulat ni Father Athanasius Danieletti. Ito po ang kanyang sinabi sa introduction. Pwede po ang palakihan po. Ito na naman. Ayan. The first books of the Bible were written about the year 1500 BC. The last one was written by Saint John, the evangelist, about the year 100 AD. May pinunto siya dito. Dahil 100 nakasulat, wala pa umanong Catholic diyan. Pero bago diyan mga kapatid, alam niyo, itong aklat na ito, ginagamit ito sa INC. Kaya i-share ninyo itong video sa mga kapwa Katoliko. Bakit? Para aware sila. No? Aware sila sa mga ginagamit nila. Pinagpuputol-putol ito. Tuloy natin. All in all, the books of the Bible are 72. Sabi nila, 45 of these books were written before the coming of our Lord Jesus Christ. And they are called the books of the Old Testament or Old Law. While the books written after the birth of Jesus Christ form the New Testament or New Law, and they are 27. Napansin niyo po, Kuya Robin, kailan daw natapos ni Apostol Juan isulat ang kahuli-hulihang aklat? Okay, bago dyan mga kapatid, naalala nyo ba na itong aklat na ito, ginamit din ito ni Sandoval, palaging ginagamit ito sa mga ministro ni Felix Manalo. Diba? Sinagot na din ito, dahil lang may nabasang Iglesia ni Cristo, inaangkin na nila, kami pinatunayan ng aklat otoridad ng Simbahang Katoliko. Balikan natin yung si Michael Sandoval. Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng Simbahang Katoliko, may mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng Simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Athanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin yung isa. Ayan. Ayan po. Father Athanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay, Metro Manila. Anong sinasabi ng pare ng Simbahang Katoliko? Ito po sabi niya. Yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po
sa wikang Pilipino. May translation po diyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Kristo. Marami naman po sa inyo palabasan ng Biblia. Basahin po niyo aklat ng Genesis. Siguro naalala pa po ninyo. Hindi ba't ang Panginoon Diyos ay nagpagawa noon kay Noe ng isang malaking daong bago ang bahang gunaw? Sino ang naligtas? Yung lahat ng pumasok sa loob ng daong. Kaya lahat ng nasa labas ng daong ay napahamak sa bahang gunaw. Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Kristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Kristo nang maunawaan nila yung doktrina. Yan, mga kapatid, sinagot yan ni Kaburnok. Una, nang ginamit ito ni Proton, pinagchap-chap yan. May karugtong kasi mga kapatid ito, different interpretation, if left to the description, it's rather the Catholic Church alone has the power to teach a correct interpretation of all matters concerning doctrine and morals. For this purpose, the Catholic Church has the assistance of the Holy Spirit according to the promises of Jesus Christ. Yun ang nakasulat sa aklat na pinagchap-chap nila. At sa aklat na kaugnay naman dahil may mabasang Iglesia ni Kristo daw na ginamit ni sa pahina 29, ginamit ni Sandoval. Alam niyo ba? Ano po ba yung Iglesia ni Kristong binanggit diyan? Ang binanggit ba ni, sandali, ito, ang binanggit ni, diyan mga kapatid, napansin niyo? Ang Iglesia ni Kristo, ang daong ni Noe, ay ang simbahang Katoliko. Mabasa lang sa aklat Katoliko, ang Church of Christ, abay, inaagaw na. Para bang, anong tawag diyan? Squatter. Tuloy natin mga kapatid. 100 AD. Ayan po, 100 AD. Ngayon, kailan po ba ang Iglesia Katolika? Kailan daw ang Iglesia Katolika kung 100 natapos ang pagsulat sa mga aklat sa Biblia? Kailan daw ang Iglesia Katolika? Ito. Ang Iglesia Katolika, nagsimula po yan nang imbentuhin ni Ignacio. Nagsimula daw ang Iglesia Katolika noong imbintuhin ni San Ignacio. Tanong, nasilip ba ninyo ang inyong Pasugo Magazine kaugnay dito? Nagkontrahan kayo. Sa susunod lang natin yan tatalakayan. Dito muna tayo sa sabi niyang nagsimula ang Iglesia Katolika sa panahon ni San Ignacio. Ngayon, paano niyo tutulan sila si Sandoval at si Sarsinita kailan nagsimula? Ulitin natin. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka
sinusi pabalik, yan ang dating iglesia ni Kristo. Yan ang dating iglesia ni Kristo. Yan ang dating iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Jose? Ngayon, sino ang nagsabi ng katotohanan? Nang sinabi na ang Iglesia Katolika nagsimula daw ni San Ignacio. Balikan natin, ha? Ayan po, 100 AD. Ngayon, kailan po ba ang Iglesia Katolika? Ang Iglesia Katolika, nagsimula po yan ng imbentohin ni Ignacio noong 110 AD. So, 110 AD, mga kapatid, nagsimula ang Iglesia Katolika. So, therefore, 2nd century. Di ba? 2nd century ang tinutukoy niya, 110. Bakit? Paano mo tutulan itong nasa Pasugo Magazine ninyo? Ito. Sabi ni Phil John Fuentes, research naman pag may time. Marso, Abril 1987, page 4. Phil John Fuentes, sabi, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Ano daw? Maipabalik sa 1st century. Ang pahayag dito ni Proton, 2nd century. Sino sa inyo ngayon nagsabi ng katotohanan? Aba. Oh. Kung siya ang totoo, ibig sabihin si Phil John Fuentes ang mali. Kung si Phil John Fuentes ang mali, ibig sabihin si Proton ay totoo. Kung ganon. Ha? At dahil binanggit nila si San Ignacio. Sino ba si San Ignacio? Di ba alagad siya? Disipulo siya ni San Juan? Di pinatunayan nila na ang simbahang Katoliko ay siyang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang interpretasyon ng mga ministro, anong interpretasyon ng mga ministro? Si San Ignacio ang nagtatag. Dahil the word Catholic was first used by Saint Ignacio. Nako, lalong lulubog naman ang argumento nila. Bakit? Balikan natin ang Pasugo Magazine nila na ang may akda ay si Phil John Fuentes. Ito ang sabi sa Pasugo Magazine. Sabi dito, the Catholic Church, therefore, and I strongly assert, this exists not because it was founded. Ano daw? Nag-exist ang simbahang Katoliko, hindi dahil ito'y itinatag. Ano ba yan? Ha? Sinong nagsasabi sa totoo? Sa mga ministro ni Felix Manalo? Na si San Ignacio daw ang nagtatag. Pagkatapos si Phil John Fuentes, malinaw ang sabi niya, the Catholic Church, therefore, and I strongly assert, this exists not because it was founded. Pagkatapos, nagkukontraha na. Huwag kayong totoong masakit naman ang sugat pag magamot, pero tiisin nyo na lang. Dahil kahit pa sa paggamot natin ng sugat, maramdaman ninyo ang sakit at hapde, pero sa likod niyan ay may kagalingan. Kaya huwag kayong magalit. No? Tiisin nyo na lang ang hapde. Okay, tuloy natin. Kaya malayo po, tapos na ang Biblia, saka palang lumitaw ang Iglesia Katolika. Kaya paano sasabihin nila? Tapos na ang Biblia, saka pa lumitaw ang Iglesia Katolika. Research naman pag may time, ha? Bakit? Okay, sandali. Wala bang
Catholic o Catholic sa original Greek? Diyan sa Bible. Eto, balikan natin ang Biblia na mabasa ang Greek interlinear English Bible interlinear. Ito po ang mabasa, mga kapatid. Ang sisilipin natin Lucas kapitulo 4:14. Mapansin niyo sa original Greek Bible, ito kasi ang mabasa. Kai hepis tripsin ho Jesus and di name tu Puematos estin Galilean kai pime exultin Catules tes pericuro pirotu. Ano daw ang mabasa? Catules tes pericuro pirotu. Ano bang kugnayan sa Catules? Ito na Protestant ito na Bible scholar. Alam nyo ba na pinatunayan niya na ang salitang Catules, lalo na sa original Greek Bible na mabasa natin, original Greek Bible, kung balikan natin ang eto, mabasa natin sa Acts chapter 9 verse 21. Eto, mga kapatid. Emien on Ecclesia Catholis. So, merong Ecclesia Catholis, merong Catholis. Ano po yung Catholis sa Greek? Sisilipin natin. Itong Protestant na Bible scholar, mga kapatid. Dahil Protestant, of course, hindi bias, no? Ano po ba yung mabasa? Pahina sa aklat na ito, pahina 89. Ito po, mga kapatid. This local church, like many others, find it necessary to footnote with the clarifier universal so that the people are not confused. The term Catholic, the term universal, what does it mean? On turning to etymology of Catholic, one notices that Greek roots suggested according to the whole. One of the places where the word praise is found in Scripture is Acts chapter 9:31. Catules. Oh, so nasa Biblia ang Catules. Diba? Mismo ang ating Panginoon nagsabi sa Marcos, ang aking bahay tatawagin na bahay dalanginan sa buong mundo. Oh. Ano yung bahay? Unang Timoteo 3:15, ang bahay ang iglesia ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus mismo, ang aking bahay tatawagin na bahay dalanginan sa buong mundo. Okay, tuloy natin, mga kapatid, dahil may katanungan pa dito sila. Na ang Iglesia Katolika ang nagdeklara sa mga aklat ng Biblia ay may Biblia na. Si Kristo nga nangaral na gamit ang Biblia. Ito po, kailan lang ba yung Katoliko na imbento? Ito sa aklat na pinamagatang Roman Catholic by Edward K. Taylor. Po. Ayan. The church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Kailan po yun? 110. AD 110 by Ignatius. Kaya noon lang 110. Oh, so noon lang 110. Therefore, second century. Kung second century, paano ninyo pasinungalingan itong nasa Pasugo magazine ninyo nang may akda ay si Phil John Fuentes? I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back
from the first century. Oh, si Phil John nagsabi siya, first century. Pagbasa nila sa aklat na Katoliko, second century. Oh, sino nagsasabi sa inyo ng katotohanan? At mahaba ito pala. So, ipagpatuloy natin ito sa Martes dahil ako ang magtatapik, mga kapatid, no? Sa pagkakataong ito, pasok na muna tayo sa punto por punto sa ating mga kasamahan, ha? Oh. So, 'yon. Mas lalong nalulubog ang aral sa INC. Nagsusuwagan sila. Ha? Batay mismo sa kanilang referensya, nagiging diferensya. Okay.